Wala palang drug testing para sa ating mga kandidato, Naku po. kahit national position. So ito ay mga areas that we can establish, pwedeng mag-create ng batas ang ating Senado. Bago kay Partner Adbar, tuloy ko lang to sa PIDEA Leaks. May hearing ulit next week at ini-invite talaga si former Executive Secretary Ochoa. Gaano kalaking lead yan para matapos na itong mga tanong kung totoo nga bang gumagamit ng white powdery substance si PBBM? Normally yan, isang beses ka palang hindi pumunta or let's say twice hindi ko kung ordinaryong mamamayan ka, makukontempt ka kagad eh. Dito 2 beses hindi pumunta si former executive secretary at may ilang mga senador na umaapila pa na wag na. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sa ibang paksa naman, ano po na-establish, ma'am, sa tingin po ninyo doon sa marathon hearings po sa PIDEA Leaks sa Senate? To be kind. Hindi, papakabait tayo dito. Hindi, nakikita ko dito is that unang-una ang PIDEA made a mistake. Not a fatal mistake, pero nagkamali sila in assuming that an authentic document is the same as an official document. Magkaiba po yun. Pwedeng authentic yan na hindi official. Pero ang official document, parating authentic. Pero, in order to say that a document is authentic, isa lang ang kailangan gawin, yung testigo ng tao na gumawa nun para ma-authenticate ang isang document. Kumbaga, yung tao na gumawa nun, sasabihin, pagka sa hukuman niya, di ba, ipipresenta yung document, sasabihin, alam niyo po ba, itong dokumento na po, opo, ito po ay isang, request for investigation. Paano mo naman nalaman na ito ay isang request for investigation? Ako po kasi ang nagsulat niyan. So, ayun, that's all you need to establish the authenticity of the document. Whereas, ang official document, ito po ay usually contained yan sa records. There has been an action taken or an action requested on that particular document at nagtatalaga ito ng official action. So, dito, sinabi na kaagad, ang defense kaagad ng PIDEA, nakikita natin is that that document does not exist. And therefore, dahil wala yan sa aming records. Mali. So, tapos sinasabi nila, hindi pwedeng authentic yan kasi wala yan sa records namin. So, those are two different things. If they're in your records, you can say they're official. Pero it doesn't mean that it doesn't exist or hindi ito authentic just because wala yan sa records. So, later on, na-establish doon sa usapan, sa presentation ng PIDEA na maaari talagang merong request for investigation na hindi magiging official document kung ito po ay tinanggihan. At yung sinasabi nila na hindi ito pwedeng tunay kasi walang control number, as it turns out, magkakaroon lang ng control number kapag napaunlakan yung request for investigation. So merong mga dito, merong parang hindi nag-level off kung ano yung mga definitions dito. Sana na-establish ng maaga, it would have saved everybody a lot of time. On the other hand, yung ibang mga meron naman dito, nakikita natin na hindi naman magiging sayang itong hearings na ito dahil posibleng magbunga ito ng legislation katulad ng classification of documents, penalty sa paglalabas ng mga top secret and other kinds of restricted or secret documents. Ang isa pa ay of course yung loophole pagdating dito sa mga drug testing. At saka yung fact na wala palang drug testing para sa ating mga kandidato, kahit national position. So ito ay mga areas that we can establish, pwedeng mag-create ng batas ang ating Senado. After all, ito po ay isang inquiry in aid of legislation. So, there were other things rin na siguro mahalaga para malaman ng ating publiko ay it seems merong confusion dun sa definition ng hearsay. So, hearsay is walang personal knowledge yung tao na tumetestigo as to the truth or falsity of what he had heard. So, ibig sabihin, kung si Mr. B ay may sinabi kay Mr. A, hindi pwedeng sabihin ni Mr. A, totoo yung nangyari, base lang dun sa sinabi ni B sa kanya. Pero,
ang hindi lumalabas ay yung pagkasabi ni Mr. B kay Mr. A, pwedeng magtestigo si Mr. A as to the fact that B told him something. So, magkaiba yon. The truth or falsity of what B said is not what A can testify on. But A can say, B told me this. So, hindi po na-distinguish yan. Kaya nga po, ang tagal-tagal, ilang oras yata na nag-uulit-ulit ang isang senador at sinasabi doon sa resource person na hearsay yan without bothering to explain kung ano exactly ang nature ng hearsay evidence. Ma'am, based po sa inyong experience sa mga hearing, sinabi po ni Pangulong BBM na sinungaling itong si former PDEA Agent Morales. Sinabi naman ni Agent Morales, Mr. President, hindi po ako ang nagsabi na nakita kayo at namataan kayo na gumagamit ng di umunay white powdery substance. Tinipan niya lang yung istorya ng yung testimony ng confidential informant. Safe ba yun na depensa sa trial? Actually, yes. Very logical. Nung sinabi ni Mr. President, ni Pangulong BBM, na itong taong to, yung resource person, ay sinungaling, professional liar, jukebox, di ba? Medyo off. Hindi siya swak eh. Although it could lead to, ang ginagawa ng ating Pangulo ay dinidiscredit itong taong ito. Samantalang ang testigo, ang pagsasaksi ni Mr. Morales ay dun lamang sa pag-interview niya ng informant at sa pag-request niya for investigation. So yun lang po yung testimony. Hindi siya nagte-testify kung totoo o hindi yung sinabi ng informant niya. Kinukuha niya yung statement, kinabit niya yung ibang ebidensya, isinumite ito bilang request for investigation para ma-determine kung totoo nga yung sinasabi ng informant. So kahit yung sa truth or falsity ng sinabi ng informant, hindi po tumestigo si Mr. Morales. Ang sinasabi lang niya is, he took the testimony, he took the statement, and he asked for further investigation para ma-determine kung totoo nga itong informant na ito. So medyo posibleng premature yung response ng ating Pangulo kasi wala naman sinabi si Mr. Morales na meron siyang ginawa. Tsaka kung susundan mo, ma'am, yung pag-confirm ni Ms. Marisol Soriano na kanya yung unit, di ba? Di ba sa trace, dapat doon ng focus ng investigation na, di ba? Dapat. Kasi ibig sabihin, na ano din na-confirm certain facts dun sa request for investigation. Kasi unang-una, di ba, nung una, dinidiscredit. Parang sinasabi, hindi, 4C yung nilagay nyo dyan. Pero in another document, 46C yung lumilitaw. Pero alam nyo, sa totoo lang, sa hukuman, magmamatter lang yung precision nun kung humingi ka ng search warrant. Pero kung ikaw ay tumitestigo, pero you sufficiently identify the place, ibig sabihin, ay nag-take ako ng elevator, lumabas kami sa, 4th floor, at pumunta kami dun sa 6th door. So, sufficient na yon. Kung nagkamali kayo dun sa pagkasulat, pero dun sa testigo, makokorekt mo yon, hindi yon discrediting evidence. Magiging problematic yan kung merong search warrant, ang nakalagay sa search warrant, 4C, hindi mo pwedeng i-search yung 46. 4C lang ang pwede mong i-search. So, ganun yung ano. In this case, there was no search warrant involved. Ma'am, bago kay Partner Adbar, tuloy ko lang to sa PDEA leaks. May hearing ulit next week at ini-invite talaga si former Executive Secretary Ochoa. Gaano kalaking lead yan para matapos na itong mga tanong kung totoo nga bang gumagamit ng white powdery substance si PBBM? Hindi siya direct evidence. It's only indication na meron, kasi sinalag yung investigation. Hindi pinatuloy. Ngayon, bibigat yung suspicion na totoo ito. Kasi bakit ka magsasalag ng investigasyon kung wala naman? Kung walang iimbestigahan. Ngayon, as to whether or not ganung incident yung totoo doon or what another incident, hindi tayo sure. It just raises enough suspicion that could warrant further investigation. Bakit mo i-deny di ba? So, pero ang notice ko dito is that normally yan,
isang beses ka palang hindi pumunta, or let's say twice hindi ko kung ordinaryong mamamayan ka, makukontempt ka kagad eh. Dito 2 beses hindi pumunta si former executive secretary at may mga ilang mga senador na umaapila pa na wag na, hindi naman siya involved dito, hearsay naman ang sinasabi kung bakit ganon. So nakikita din natin that there are further attempts na hindi ito matuloy. So sana hindi na lang nila ginawa, or at least hindi nila pinakita sa publiko, kasi ngayon mas tumataas yung level of suspicion that there is something to hide. So, ang ating mga public officials should also be mindful dun sa kanilang obligasyon to be transparent. And if may magagawa sila that raises suspicions, nawawala yung tiwala ng taong bayan sa ating mga institusyon. So they should be very mindful that their actions lead to a distrust. Pag yung distrust na yun ng taong bayan ay lumala, it is counterproductive for the country. So dapat sana lang may konting awareness lang na doon sa ginagawa nila. 'Di ba medyo nakaka-off lang. Opo.